Biker Adventure po, YouTube channel. Magandang gabi sa inyong lahat, ang mga kababayan. Samahan niyo ako mga kababayan sa aking munting YouTube channel. Pasadahan natin mga kababayan ang mga nangyayari sa ating paligid ngayon, sa ating gobyerno mga kababayan. At sa talagang hindi pa matapos-tapos na usapin mga kababayan patungkol sa ginagawang panghaharas ng ating mga PNP sa mga kababayan sa Kingdom of Jesus Christ. Medyo may kakambal talagang malas itong ating Pangulong PBBM mga kababayan. Alam mo nyo mga kababayan kung bakit ko nasabing may kakambal na malas, kasi yung mga effort niya mga kababayan na hindi niya napag-isipan ng maigi, may balik sa kanya mga kababayan. Talagang lahat ng mga ginagawa niya mga kababayan medyo may may back ano ba yun, ano bang tawag ito, yun bang pagsabog mga kababayan ay mga bumabalik sa kanya. Isa-isahin natin kababayan bakit ko nasabi may kaakibat na kamalasan itong ating presidente. Ang mga ginagawa niyang pag-i-effort niya mga kababayan upang talagang paano niya talaga mabuwal ang mga Duterte na siyang balakid sa kanilang mga kababayan political agenda. Diba no, maraming bisis na nangyari mga kababayan nag-backfire sa kanilang mga pasabog. Una-una, diba mga kababayan, doon sa West Philippine Sea mga kababayan. Isa rin yan ngayon mga kababayan nga medyo nalagay na tayo sa alanganin. May tayo dyan mga kababayan mamaya. Patungkol sa West Philippine Sea, kapilit na kinakaladkad ang pangalan ni PRRD. Doon sa gentleman agreement mga kababayan. Diba? Nangyari, nag-backfire din sa kanya yon. Patungkol naman doon sa droga mga kababayan, doon sa Batangas City, nangyari, nag-backfire din yon. Wala rin mga kababayan. Patungkol naman dito mga kababayan ang ginagawa nila mga kababayan sa Maisog Rally, anong nangyari? Nag-backfire pa rin sa kanila mga kababayan. Ang galit ng mga Pilipino ay lalong sumisiklab. Sumunod mga kababayan itong ginagawa nila sa Kingdom of Jesus Christ mga kababayan, nga pilit ipinagtanggol yung mga pulis. Ang ginagawa ng kanilang mga kabaro mga kababayan, ang sabi pa nga ng mga pulis, wala daw excessive force ang nangyayari mga kababayan. Ngunit mabuti na lang mga kababayan, ang ating mga vlogger ay talagang nakakuha ng footage mga kababayan. At ito ang lumalaganap mga kababayan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo mga kababayan. Ngayon, talagang black eye mga kababayan ang kapulisan. At siyempre, lalo ng ating Commander-in-Chief. Black eye mga kababayan, lahat ng nakikita ng buong mundo kung gaano kalalupit ang ginagawa ng ating mga kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ mga kababayan. Naka full battle gear, yung ginagawa talagang parang riot napaka overkill mga kababayan. Ito ay isang destructive of property mga kababayan. Ang sabi naman ni Police Major Catherine Dilari ba yun? Dilari mga kababayan. Pinapatupad lang daw ng PNP ang maximum tolerance. Aywan ko kung anong klaseng maximum tolerance mga kababayan.
nananakit ng mga PNP. May video mga kababayan, hindi nila maitanggi. Pasalamat na lang din ang mga Pilipino sa mga vlogger. Maagap ang mga vlogger mga kababayan. Ni isang mainstream media, walang nagbalita noon mga kababayan. Hindi natin mga kababayan, ang mainstream media ay hindi maaasahan. No? Kung hindi dahil sa mga vlogger mga kababayan, hindi puputok yan. At mamanipulahin lang yan ng mga pulis. Baka baliktarin ba yan? Ang kakasuhan yan ay mga member ng Kingdom of Jesus Christ. Itong malupit, itong karahasan ng ginagawa nating PNP mga kababayan, dapat dito makasuhan yung PNP chief. Mukhang walang alam mga kababayan patungkol sa batas. Di natin alam kung anong nasa isip niya. Itong ating DILG secretary mga kababayan, mukhang dapat papananagutin dito mga kababayan, kasi ito mga high ranking government official mga kababayan. Dapat ang priority nila seguridad ng taong bayan, seguridad ng mamamayan. Hindi po yung ang siguraduhin nila ang seguridad ng isang politiko, seguridad ng iilang mga high ranking government official lamang. Kailangan ang protektahan nila ang libo-libong mamamayang, inosenteng mamamayang Pilipino mga kababayan, hindi yung mga kurap ng mga government official. Pero ang ginawa ng ating mga kapulisan, mga kababayan, sila ay nagmistulang private army ni PBBM. No? Itong PNP chief mga kababayan, although naman yan mga kababayan, malamang yan graduate ng PNP yan mga kababayan, academy o kaya sa PMA. Kung galing yan sa PC pa mga kababayan, ay PMA pa galing yan. Mabanggit natin ulit yung mga PC mga kababayan, yung Philippine Constabulary, panahon ng Marcialo ni Marcos Sr. mga kababayan, yun ang pinakamalupit, yun ang pinakaabusado yung mga constabulary na yun. Nung pag-upo ni Cory mga kababayan, inabulis yung constabulary, Philippine Constabulary, inilipat sa PNP. Nagmula din doon mga kababayan, nagkaroon ng maraming kaso ang PNP, ang kapulisan. Nadungisan sila dahil sa constabulary nga inilipat sa hanay ng kapulisan mga kababayan hanggang sa ngayon. Kasi ito na naman ngayon mga kababayan ang ang bit-bit nila mga kababayan patungkol dito sa doon sa Kingdom of Jesus Christ mga kababayan ay isang warrant of arrest, no? Hindi search warrant mga kababayan, pero ang warrant of arrest dapat iisang lokasyon lang. Kung malukit nila kung nasaan yung mga kababayan, suspect. Ang masama pa mga kababayan, yung subject ng warrant of arrest ay alam naman ng mga Pilipinong isang biktima lamang mga kababayan, isang ginigipit lamang sa ating gobyerno mga kababayan. Hindi naman talaga yun ay isang hindi pa naman guilty yung mga kababayan, hindi pa naman yun hindi pa naman convicted yan mga kababayan. Yan isang maliwanag na ginigipit lamang, biktima lamang sa panggigipit mga kababayan sa isang napaka-democracy government ni PBBM. Umaani mga kababayan nga sari-saring reaksyon sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bundok mga kababayan. Nakikita din mga kababayan sa iba't ibang lahi sa buong mundo kung anong sitwasyon sa Pilipinas. Kung tutusin mga kababayan, kakahiya sa ating administrasyon. Bumabalik ang kaguluhan sa panahon ng dating President Marcos. Parang nahigitan pa ngayon mga kababayan kasi sa panahon ni Marcos Sr., hindi nilulusob yung mga mga kababayan, religious compound mga kababayan. Walang inaabusong mga noon ni Marcos Sr. Pero itong kay Junior mga kababayan, ito rin yung kanyang nakapaligid sa kanya mga kababayan, medyo hindi rin nag-iisip. Tulad yan ni Binhor Abalos na yan. Bagay, wala rin ako tiwala niyang Abalos na yan.
yung DOJ Secretary, mga kababayan, si Boying Remulla, wala man lang isa sa kanila nakapag-isip, Mr. President, o kaya paring President. Ang tagilid tayo dyan. Labag yan sa, sa ligang batas. Masisilipan tayo niyan. Wala man lang nakapagsabing ganun. Pati pa ang, spokesperson ng PNP, nga si Police Colonel, ano ba tong ano to mga kababayan, abogada rin to. Hindi ko na naman nabanggit yung pangalan nitong police colonel nito. Nagsisinungaling na rin mga kababayan. Dinidipinsahan din niya ang ng mga pulis nga ginagawa lang daw ng mga pulis. Ang tama ang ng pulis mga kababayan. Sumusunod lang daw sila sa naayon nga sa batas mga kababayan. Kumbaga, dinideny nila mga kababayan itong excessive force nga ginawa ng mga pulis, itong mga special akyat force mga kababayan. Makikita hindi sila magatanggi dahil dito sa video eh. Yan din ang malaking mga kababayan, tulong sa mga vloggers. Hindi kayang kontrolin ng Malacanang ang mga vloggers mga kababayan. Hindi na kaya busalan eh. Kaya itong ngayon ang mga vloggers mga kababayan ay talagang unti-unti nila talagang ginawaan ng paraan para ma-take down. Kasi katulad dito nangyayari dito mga kababayan sa Kingdom of Jesus Christ. Paano kung walang mga vloggers na nakuha ng video nito mga kababayan? Di ba? Babalik ka rin ngayon ng mga ng mga sinungaling nating PNP mga kababayan. Sabi naman, ang reaksyon ng ibang wala daw kasalanan ang mga PO1 o PO2, yung mga patrolman, yung mga lower ng mga pulis mga kababayan. Kasi ang may kasalanan daw yung mga opisyal. Kaya lang mga kababayan, mayroon kasing dalawang klaseng order. Mula sa mga academy, sa mga training center, binubusal na sa kanila yun, tinuturo na sa kanila, binubusal-sal na sa mga utak nila yun. May dalawang klaseng order, yung unlawful order at saka yung lawful order mga kababayan. Pagka unlawful order, pwede mong hindi ipatupad yun. Pag alam mong unlawful, yung mga SWAT na yun mga kababayan, mga college graduate yun. Kadalasan lang yan sa kanila, hindi pa pumasa sa NAPOLCO mga kababayan, kaya andyan sila sa SAP pumapasok. Kasi yung mga pasado ng NAPOLCO mga kababayan, andito talaga sila sa mga NCR police. Basta yung sa mga police, talaga sila, hindi sila sa action force. Kasi yung mga SAP mga kababayan, yung mga ang combat ng PNP. Yun talaga sila ang warrior ng PNP mga kababayan. Yung iba nga yan, habang di pa pasado sa NAPOLCOM, sa SAP mo na pumapasok. Pag pumasa na sila mga kababayan sa NAPOLCOM, ayun, nagpapalipat na sa papalipat na sila sa mga police dito na talaga sa mga police na mga eligible na police. Kasi ang NAPOLCO mga kababayan, yun ang police eligibility. Yan ang mga kababayan, dapat yan mga kababayan, makakasuhan yan ng natin. Ang atin namang presidente kasi medyo nabubulungan lang siya mga kababayan. Sumusunod lang sa ang isa pa mga kababayan, ito pa talagang pinaka diyan. Yeah? Di ba mga kababayan, may nakaambang na suspension order kay Baste Duterte. Pero anong nangyari mga kababayan? Hindi nila ngayon, hindi nila ma-serve yung suspension order ni Baste Duterte. Diyan talaga mga kababayan magkasubukan kung gaano talaga kahalang ang bitukan nitong ating presidente. Kung gaano kahalang ang bitukan ang itong mga nakapaligid sa administrasyon ngayon mga kababayan. Kasi malamang yung mga Dabawin nyo mga kababayan, hindi basta-basta pumapayag yan nga aalisin ang kanilang mayor na wala man lang walang dahilan. Baka mga kababayan, pag yan ay talagang ipipilit nila, baka hindi makaabot sa suna ang ating presidente. Yan ang dyan mga kababayan, baka mamaya maitulak siya pabalik sa Hawaii mga kababayan, baka hindi niya na magawa ang kanyang suna. Kaya siguro may nakabulong sa kanya mga kababayan, isa sa kanya mga advisor, di lang natin
Baka nabulungan, Mr. President, laylo ka muna, medyo delikado, lalo-lalo na paparating ang zona mo. Mukhang magkakagulo ito pagka ipaserve mo yung suspension order ni Mayor, saka pati Vice Mayor, mga kababayan, napakalupit, no? Kaya yun ang misyon ng mga SAP, mga kababayan, doon sa Davao City. Noon pa lang pag suspindi nila sa 35 police official sa Davao City kasama ang provincial commander, doon pa lang, mga kababayan, aware na ang mga tao, hindi lang mga taga Davao. Tapos biglang binagsakan ng 2 batalyon nga SAP, samantalang, mga kababayan, peaceful ang Davao City, biglang binagsakan ng SAP. Di na lang doon sa Samar ang SAP pinadala o kaya sa Southern Leyte, mga kababayan, nga mayroon pang mga NPA nga namimirwisyo. Dapat doon na lang pinadala yung mga SAP na yan. Ay doon pa pinadala sa Davao eh. Talo pa yung operasyon sa Mama Sapano, mga kababayan. Yung sa Mama Sapano, isang kumpanyang pulis lang ang pinadala doon, mga SAP. Tapos yun itong, mga kababayan. Diba? Yung balikan natin sa Mama Sapano, matapang pala yung mga SAP na yan, mga lintik mga SAP na yan. Pero bakit? Nung napalaban na yung 44 pulis doon sa nung makuha na nila ang target, bakit yung mga matatapang na SAP nga nandoon sa highway nakaabang, hindi man lang rumisponde, mga kababayan, nandoon lang sila sa highway. Yung 2 unit ng SAP, yung 2 grupo ng SAP, napapalaban na, yung mga nakatambay sa highway, hindi man lang nagresponde, mga kababayan. Nagkaroon sila ng takot, no? Kasi mga armado yung kalaban eh. Pero noong doon sila sa Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan, isang religious group, napakatabang ng ating mga pulis. Mga kababayan, hindi nila may tanggihan kasi nandoon sa video, mga kababayan, napakatapang ng ating mga SAP. Gusto niyong mga kababayan, panoorin natin. Mayroong video dito, maghanap tayo, mga kababayan, ating panoorin. Para protektahan, depensahan to fear. Ang dumakdak lang dyan ay si If they really want Kaya, mga kababayan, mismo po namin po ng room ninyo, may microphone at magsasalita na kami po yung public repeat. Wala po kayo doon sa area po mismo kung saan po yun nangyari. Idilat naman po natin ang ating mga secretary o sino ba? Questions that have to be answered. Antong tao ayaw lumabas agad. Ito tayo. it was peaceful. Yung mga innocenteng and we can no due process. Siya, Boss Dada. Thank you very much, Mr. Inaya. Of course, Hindi naman tuloy pinakita Pag- you at alam na po ninyo siguro ang sagot po niya. Ito, mga kababayan, Yung po, you can apply that by analogy po dyan po sa pinasukan po ninyo. That is a sacred place to the kingdom of Jesus Christ. So therefore, proper seminar and training should have been conducted to the police before they were ordered to go there. And they should have been clearly instructed that this is a sacred place to the members. And this is owned separately by the kingdom of Jesus Christ, the name above every name. So therefore, the rules of engagement should have been followed. But in this case, it was not followed po. And for my last question po, ito pong let's put aside po yung mga nasaktan. Yung rules of engagement, mga kababayan, nilabag nila dyan eh.
Binabayulit nila ang rules of engagement, mga kababayan. Isang tao lang ang pakay nila dyan, mga kababayan. Ay isang pastor. Pero napaka-bagsik ng ating mga kapulisan, mga kababayan. Yan ay isang mensahe ng pananakot sa administrasyong BBA, mga kababayan. Diba? Napaka-uwi. No? Nanunutok pa sila, may nasasaktan pa. Nagkaroon pa ng trauma ang mga kabataan, mga kababayan. Diyan sa Kingdom of Jesus Christ. Ngayon, gustong mabalik rin ng mga pulis, mga kababayan. Dinideny na nga nila. Wala daw excessive force. Pinapatupad lang daw nila ang maximum tolerance. Pero, ang video, mga kababayan, ay hindi nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling. Dito ngayon, mga kababayan, natin masabi, ipipilit Manila ang ICC, mga kababayan. Dapat diyan sa kaso na yan, diyan papasok ang ICC, mga kababayan. Kasi wala namang kriminal sa loob ng kingdom. Bakit diyan ang mga pulis nang haharas? Ang pilit ilang mga kababayan nga ipano sa ICC ang war on drugs ni President Duterte. Ang war on drugs, mga kababayan, kung may nabibiktima man doon, yun ang mga taong walang kwenta, mga kababayan, sa lipunan. Yung mga taong basura sa lipunan. Yung mga drug addicts, mga drug pusher, mga kababayan, mga drug lord. Yun ngayon ang pinoprotektahan sa mga tarantadong mga human rights nila ni itong amaw nga Antonio Trillanes at saka iba pa mga dilawan, mga kababayan. Yun ang pilit nilang pinoprotektahan, kini-question si Duterte. Pero lingid sa ating kaalaman, mga kababayan, nga marami ring pulis ang namatay dahil diyan sa operasyon ng war on drugs. Pero walang nagko-question diyan sa mga pulis nga namatay. Ang kini-question nila, marami daw namamatay ng mga Pilipino. Pati yung mga nagpapatayan sila mga drug pusher, mga kababayan, yung mga drug lord. Ibinibintang na nila, isinasama na nila, at biniblame lang may kasalanan si Pangulong Duterte. Diba? Ganon sila. Pero ito ngayon, mga kabayan, dyan dapat gusto nilang papasukin talaga ang ICC kahit walang jurisdiction sa ating bansa. Dyan nila papasukin sa na yan, pangyayari na yan. Dapat si BBM ang si Abalos at saka si mga kababayan, si Boying Rimulya. Yung tatlo na yon ang may pasimuno dyan. Pati na yung parang walang alam mga PNP chief, mga kababayan, nga tuta rin ni Tambaloslos, itong si General Marbil. Kasi, mga kababayan, dapat sa mga pulis, kung ikaw isang police officer, pagka hindi, alam mo namang hindi na tama yung order, bakit ka susunod? Bakit mo naman isi-serve? Diba? Bakit mo ipa-implement sa mga tauhan mo pagka alam mo nga ang order ay labag sa ligang batas? Labag sa konstitusyon, mga kababayan. Huwag kang magsip-sip sa commander-in-chief kung alam mo medyo wala na sa tamang pag-iisip ang iyong commander-in-chief. Sip-sip ka lang ng sip-sip kahit alam mo nababayulit na yung karapatan ng mga inosenteng sibilyan. O ngayon, kung makakasuhan ka, matutulungan ka ba ng ating presidente? Kung pati na presidente, madadamay na. Ang trabaho ng ating mga kapulisan dapat protektahan ang mga mamamayang Pilipino. Protektahan ang mga ari-arian, ang mga sambayanang Pilipino, mga kababayan. Hindi sila dapat manira sa pag-aari ng mga Pilipino. Katulad ng pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan, na sinisira nila. Hindi nila matukoy kung andyan nga ba ang subject na hinahanap nila. Hindi nila talaga alam kung saan nila hahanapin. Ang ginawa, sinisira lahat ng Dahil may purpose pa sila noon, mga kababayan. Mayroon talaga sang sadya dyan. Baka gusto na nilang i-take over yung Kingdom of Jesus Christ. Ang property ni Kibuloy, mga kababayan. Yun yata ang target nila .
Yun talaga ang ano nila. Kasi sa isang tao lang mga kababayan, 5 pulis lang kaya na yun eh. Di ba? Wala namang armas yung mga ano, mga religious group yan eh. 5 pulis, nakakahiya naman pag padalhan mo ng 50 pulis, isang tao lang yung huhulihin, isang pastor pa. Pero ang pinadala mga kababayan, makikita mo naman sa video kung ano karami mga kababayan. Di ba? Naka full battle gear pa. Mayroon pang backup nga mga drone na lumilipad. Mayroon pang 2 helicopter nga umiikot-ikot sa ere. Matataas ang kalibre ng baril mga kababayan ang daladala ng mga pulis. Mayroon pa silang mga sniper nga dineploy. Ano yan? Papasok sila sa ano? Para silang sa panahon ni Joseph Estrada yung sa Camp Abubakar. Tapos ang Samal Island mga kababayan, napakagandang ano rin yun, resort ni Pastor Kibuloy, andoon din, niransak din. Yun mga kababayan ang target, baka kaya nga si Risa Ontiveros mga kababayan, matindi talagang paninira kay Pastor Kibuloy, di ba? Pakapala na lang ang mukha ni Risa Ontiveros, hindi niya alam, yung mga Pilipino talagang alam na alam ng karakas niya. Ito pa yung sa mga kababayan, itong sa PhilHealth, ilang bilyon din yun. Dapat ang nilustay ni Risa Ontiveros, dapat mga kababayan talaga, yan ang imbestigahan ng mga senador eh, pati mga kongreso eh. Pero wala, hindi. Iba yung ano nila eh, nakapokus sila sa mga balakid sa kanilang political agenda. At mayroon din tayong pasadahan mga kababayan. Samahan niyo ako, pasadahan natin itong mayroong magandang sinasabi si BP Sara mga kababayan. Isang mensahe niya kay PBBM. Napakasimple mga kababayan, pero sagad sa buto kung maintindihan natin itong sinasabi ni Vice President Sara mga kababayan. Itong natin mga kababayan. Po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Taus-puso po ako. Napakasimple mga kababayan na sinasabi ng ating Vice President. Ito si Vice President mga kababayan, bihira magsalita to. Pero pag magsalita to mga kababayan, isang words lang mga kababayan, pero sagad sa buto talaga ang tama nito. Ito yung mga professional na mga kababayan, hindi yung mga nagdadakdak lang na walang kumbaga hindi mararamdaman ng taong bayan. Ito sila kasi mga kababayan, sila, ito mga Duterte. Pag nagsalita to mga kababayan, may kabuluhan, hindi sila basta sat-sat lang ng sat-sat nga, puro propaganda lang. Itong sinasabi ni Sara mga kababayan, di ba? Nagpasalamat daw siya na pinagkakatiwalaan siya ng ating presidente, si PBBM. Nagpasalamat din siya, nirerespeto, di ba mga kababayan, napaka-insulto nito? Nirerespeto daw yung pagtutol niya sa People's Initiative mga kababayan, yung papirma, pagbibigay ng ayuda sa pagpirma. Ulitin natin mga kababayan, panoorin natin. Taus-puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil Di ba mga kababayan? Tapos sasabihin ng mga
bayarang vlogger nga naninira daw ang mga Duterte sa administrasyon ni Marcos. Katulad niyan, no? Pira kapalit sa pirma para sa People's Initiative. Tinututuan kasi ano 'yon mga kababayan, illegal naman talaga 'yon. Ang People's Initiative, maari lang 'yan galing sa mga Pilipino, mga kababayan. Hindi galing sa mga politiko, bayaran ang mga Pilipino, parang pipirma diyan sa People's Initiative na 'yan. Bawal 'yon mga kababayan, illegal po 'yon. Diba napakasimple mga kababayan, pero sampal sa kanila 'yon mga kababayan, sampal sa kanila 'yon kung maintindihan lang nila. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad at marami pang ibang issue na Yan mga kababayan, lagi ang sinisigaw ng mga taong bayan. Yung kahirapan mga kababayan, na marami sa ating mga kapatid ang halos hindi na makakain dahil sa sobrang mahal ng bilihin, lalong-lalo na ang bigas mga kababayan. No? Kawalaan ng sapat na trabaho, kawalaan ng trabaho mga kababayan, ang ating mga government official nakatutok talaga sa political initiative mga kababayan. Nakatutok talaga sila sa kanilang political agenda, samantalang napakalayo pa ng eleksyon mga kababayan. Busy sila sa kanilang political agenda, napapabayaan na maraming, yan ang lagi natin sinasabi mga kababayan sa ating vlog. Ang daming issue nga dapat pag-usapan, dapat pagtuunan ng pansin sa ating mga government official, ngunit mga kababayan, busy sila sa kanilang political agenda. Hanggang sa ngayon mga kababayan, andyan pa rin, patuloy pa rin sila. Isa mga kababayan, ang pinakaano doon, yung sinabi ni VP Sara, yung security. Sa security mga kababayan, si PBBM, pagkapalamya-lamya o kaya hindi niya maintindihan, hindi niya maunawaan mga kababayan ang sitwasyon ng ating mga kababayang mga Pilipino. Yan ang unti-unti na tayong hinihila mga kababayan ni PBBM sa isang kapahamakan dahil diyan sa kanyang pagsipsip at pagiging tuta sa mga Amerikano mga kababayan. Uulitin natin mga kababayan, yung mga Amerikano na yan, hindi tayo tutulungan yan. Kung hindi, ididiin lang tayo niyan mga kababayan. Ipapasubo lang tayo niyan. Matagal na tayong hawak sa liig ng mga lintik ng mga Amerikano na yan mga kababayan. Dekada ng mga kababayan, hawak tayo sa liig ng mga Amerikano na yan. Hindi tayo niyan mga kababayan tutulungan, kundi gagamitin lang tayo. Yung mga edukasite natin mga kababayan, andyan na sila. Mayroong dyan mga kababayan, may video dyan mga kababayan, aywan ko lang kung anong sasabihin ng administrasyon dito mga kababayan, kung hindi sila mapapahiya dito. Isang Amerikano mismo mga kababayan ang nagbigay ng ito, tingnan natin yung video ni mga kababayan, ni ako si Kabibig. Itong chismosang na to mga kababayan, si Kabibig. May chismis si Kabibig dyan mga kababayan, panoorin natin. Isang to mga kababayan, isa tong US Marine siya to, si mga kababayan ang nagsalita nito. Ang sabi niya, we don't like Philippines. Pero itong si PBBM mga kababayan, sumisiksik sa kanila. Sila daw, hindi nila kaibigan ng Pilipinas. Si PBBM lang kababayan ang nakipagkaibigan nito ng husto. Mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Ano ba itong bagong pasabog mga kabibig? Si Scott Reiter or Ritter? Scott Reiter mga kababayan. Recipe for disaster. Ano kaya isasagot ni Pangulong Bongbong Marcos dito, no? Go. Think America is your friend. So too did the Ukrainian people. And they are dying
by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those Totoo. So, ang sabi niya dito, akala nyo, kaibigan kayo ng Amerika? Yun din ang paniniwala ng mga Ukrainian na kaibigan nila ang Amerika. Pero ano nangyari ngayon? Maraming namamatay sa Ukraine. Kasi nabitag sila sa katotohanan. Nabudol sila ng Amerika. Gusto nyo bang mangyari ito sa Pilipinas? Hala. Oh my goodness. quantities. So we'll go to the final question, which I mentioned is from Philippines, and it is from Maria Catherine Suba from Radio Mindanao Network, Minando Network. RMN. Yes, good afternoon, everyone. It's already 2:57 a.m. here in the Philippines. I am Maria Catherine Suba, a freelance broadcaster. I am a co-host of late Witch Valdez, with Itas Valdez in Radio Mindanao Network, DZXL, ang ating katupunan show. My question goes to Mr. Scott Ritter. As a former UN Weapons Inspector and U.S. Marine Intelligence Officer, and actually to anyone else who wants to answer, a proxy war is being orchestrated in this part of the world, our country, the Philippines. Our country is actually being used by the U.S. in its intent of war against China. And according to geopolitical analysts, the Philippines will be the next Ukraine. Yan mga kababayan, malinaw ha, malinaw yung sinasabi ng mga kababayan. Ginagamit lang tayo ng Amerika. Itong ating presidente mga kababayan sa ngayon nga napakalawsi mag-isip. Ito ngayon mga kababayan, itatanong ko sa inyo, sino ang lumagay sa tama? Yung dumistansya si Duterte sa Amerika, parang hindi tayo magagamit, hindi tayo mapasubo sa kapahamakan. Mali ba yun mga kababayan? O itong ginagawa ni PBBM nga nagpahawak sa liig ng mga Amerika? Hindi lang basta nagpapahawak mga kababayan, tinalian siya sa liig ng kadena mga kababayan Amerika at hindi makakawala. Ipasubo tayo. Ngayon pinag-aaway ng Amerika ang China at saka Pilipinas. Nagiging proxy war tayo mga kababayan. Personal interest lang ng Amerika ang kanilang hinahangad mga kababayan. Hindi nila tayo tinuturing na kaibigan. Yan ang tanda. Matagal na tayong ginagamit ng mga Amerikano mga kababayan. Si Duterte, ang presidenteng nakapansin niya na talagang pumalag dyan sa Amerika na yan. Ngayon, masisi nyo ba si Duterte? Bakit dumistansya siya sa mga Amerikano? Hindi siya napagkipag-away sa Amerikano mga kababayan, maliban kay Barack Obama nga minuran niya. Diba? Pero hindi niya tinuturing na kaaway ang mga Amerikano. Diba? Kasi alam ni Duterte, si Duterte mga kababayan, hindi lang siya bilang isang piskal, hindi lang basta abogado mga kababayan si Duterte. Si Duterte mga kababayan ay isa ring historical warrior. No? Alam niya ang kasaysayan sa ating bansa mga kababayan. Alam ni Duterte ang kasaysayan. Maraming ang hindi nakakaalam patungkol doon sa Balanggiga mga kababayan, Balanggiga Bill. Kung hindi yun kiniklaim ni Duterte, hindi niya nabawi sa mga Amerikano yun, hindi natin malalaman yung Balanggiga. Ilan lang sa atin ang nakaalam sa Balanggiga Bill, maliban lang sa taga-Samar, taga-Balanggiga mismo. Ako nga, hindi ko ayun, nabigla, paano ba yung Balanggiga Bill? Tinanong ko nanay ko, hindi rin alam ng nanay ko. Hindi naman daw yan naituro sa school eh. Diba? Tumanggi man ang mga Amerikano nung binawi na yan ni Duterte. Pero may mga ilang presidente na rin yung nagtangkang bawiin yan mga kababayan. Ngunit hindi nagwagi. Si Duterte nabawi talaga eh. Heritage namin yan. Sa amin yan, sabi niya. Binigay ng Amerika mga kababayan, sinauli sa Pilipinas. Dahil kay Duterte. Tapos sasabihin nito mga tarantadong mga dilawan nga si Duterte walang nagawa. Si Duterte palpak. Ito na ngayon mga kababayan, itong sinasabi mismo ng Amerikano. Na ginagamit lang tayo ng Amerika para sa proxy war mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Amerikano na mismo ang nagsabi.
Anong pagmamalaki nyo pa yung presidente nyong bugok. Sa bagay mga kababayan, binoto ko rin yun eh. Nabudol din ako dyan eh. Masasabi natin nga pagkaangkaang si Presidente Duterte nung siya ang namuno. Mga ulol kayo. Di ba mismo ang mga mangingisda sa Scarborough Shoal mga kababayan, panahon daw ni Duterte, malaya silang nakapangisda sa Scarborough Shoal. Sa atin naman talaga yon. Ngayon, panahon nitong ating presidenteng matapang at palaban, nga sabi nyo, hindi pa tatalo sa China, ngunit tayo hindi na makakalapit sa Scarborough Shoal. Anong klaseng yan? Palaban, mga kababayan. Ito mismo, nagsabi na, mayroon pang binanggit itong Amerikano, nga ang China daw ay ating neighbor, ating friend daw natin ng mga Pilipino at China. No? At hindi Amerika mga kababayan. Yung problema sa na yan, nagagatungan na lang yan kaya nabubuli tayo ng gusto kasi alam ng China wala tayong kakayahan pangtapat sa kanilang puwersa. Kung sa tapang, mayroon tayong tapang. Kaya lang, yung ating nagkataon lang mga kababayan, ang ating Pangulo, medyo lousy mag-isip mga kababayan. Lousy mag-isip ang ating presidente ngayon. No? Wala siyang kakayahan mga kababayan upang protektahan ang sambayan ng Pilipino. Kasi nagpapasulsul siya sa mga nakapaligid sa kanya. Hindi siya nag-iisip ng sarili talaga niyang diskarte. Nawawala siya sa mga kababayan. Nawawala siya sa tunod dahil nakikinig lang siya sa mga sinusulsol, sa mga nakapaligid sa kanya. Especially ni Tambaloslos mga kababayan nga walang ibang hinangan kundi magkamalang sa kaba ng bayan. Kaya ang kawawa tayo mga Pilipino. Ngayon kung may pumalagman, mayon sasabihin naman agad ng kanyang mga bayarang vlogger nga naninira. Gusto lang, ginugulo lang daw ang administrasyon ni Marcos. Paano ginugulo? Ito ngayon mga kababayan, nagpapatunay isang Amerikano. Hindi tayo tinuturing ng kaibigan ng Amerika. Ginagamit lang tayo, ginagago lang tayo sa madaling salita mga kababayan. Tulad ng Ukraine, nasulsulan ang Ukraine ng Amerika, nakipaggira sa Russia hanggang ngayon mga kababayan. Ilang daang libo ng mga Ukrainian ang namatay, mga kabataan, matanda, lalong-lalo na't mga sundalo at mga kababaihan. Marami nang patay mga kababayan. Pagka ganito mag-isip ang ating presidente mga kababayan, naging tuta siya ng Amerika talaga. Hindi malayong mangyayari sa atin yan mga kababayan. At ipinagmamalaki pa ng mga dilawan, mga ulol itong mga dilawan na to. Binitbit na tayo ng ating bugok na presidente sa gira. Bilib na bilib pa itong mga dilawan mga kababayan. Kaya todo react na si Duterte dahil nga nanganganib na ang mga Pilipino mga kababayan nga sa kanyang panahon iniingatan niya ang Pilipinas, iniingatan niya ang mga Pilipino mga kababayan. Pero ito si PBBM walang malasakit sa mga Pilipino at binitbit na tayo tungo sa gira mga kababayan na wala tayong laban. Kaya yun ngayon talagang pumapalag si Duterte at sinasabi naman ng kanyang mga bayarang vlogger nga nanggugulo daw. Paano nanggugulo yan? Nagmalasakit yan para sa mga Pilipino, mga ulol kayo. No? Patuloy tayo mga kababayan. The Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has allowed additional 9 EDCA sites, or more appropriately 9 U.S. military bases all over the Blind EDCA site mga kababayan. No? Blind EDCA site. Yan ang sinasabi. Pumapayag ang ating presidente. Yung sa lalawigan, ginsakupan ni Governor Mamba, pumalag si Governor Mamba, anong ginagawa ni Presidente BBM mga kababayan? Sinuspinde si Governor Mamba dahil dyan. Doon naman sa Davao del Norte, nasuspinde rin si Governor Edwin Hubaheb dahil sa Maisog Rally mga kababayan. Ganito kalupit ang ating presidente ngayon mga kababayan. Tuwang-tuwa naman ang kanyang mga alipuris ng mga dilawan. Hindi natin malaman kung anong pag-iisip mayroon niyang mga kababayan natin na yan mga kababayan.
Yun ang nakakalungkot. Pupunta na nga tayo sa gira nga wala tayong kalaban-laban at tayo itinutulak ng Amerika. Tuwang-tuwa pa itong mga lokong ito. Over the country. The armed forces of the Philippines seem to be following orders from their U.S. counterpart. Drumbeats of war is being heard almost every day. Sinophobia is being propagated on mainstream media. Almost every week, there's an incident of Chinese Coast Guard that water cannons a Philippine vessel at the South China Sea. Do you think a false flag operation can happen here as tensions are getting worse? What do you propose for this to stop? Thank you. Well, thank you very much for the question. Just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the new People's Army, so I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. Of course. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Oh. So alam pala ng Amerika na hindi nila kaya ang China. Alam ng Amerika na walang laban sila sa China. So ang ginawa nilang strategy ay nagiging pain tayo kapag sisiklab ang away ng China at Pilipinas. So tayo yung pangsalba nila. Tayo yung ginawang, tawag dito, pangpain. Naku, my gosh. Mga Anong sa inyo, mga pro-Marcos? Anong masasabi nyo ngayon? Di ba? Hindi Duterte nagsasalita niyan, ha? Amerikano mismo, mga kababayan. Isang sundalong Amerikano, isang US Marines. Anong masasabi nyo? Sabihin nyo, sinungaling itong Amerikano na to. Ha? Naawa lang siya sa mga Pilipino, mga kababayan. No? Alam daw ng ang Amerika, natatakot ang Amerika. Hindi daw naman talaga sila mananalo sa China. Ito yung nasabi niya. Kaya ngayon, ginawa tayong ng Amerika, pamain. Tuwang-tuwa pa kayo. Mga lintik kayo, no? Tuwang-tuwa pa kayo sa ginagawa ng ugok nating presidente, mga kababayan. Kasi ang ating presidente, di makapagbangagan ng ating presidente. Kaya hindi niya maisip yan. Isa siyang nasulsulan, sige, kaya mo yan. Kaya nyo yan. Kayo pa magagaling kayong mga Pilipino. Ayan. Ngayon, tanungin nyo ang presidente nga hinahangaan nyo kung anong reaksyon niya dito. Imposible namang di lang mapanood ng video ng Kasi ilang vlogger nang nagpo-promote sa video na to, mga kababayan. Pati si General Macanas, tinatapik na rin to. Pero sabi ni General Macanas, pinapadala lang daw sa kanya ang video na to sa kanyang subscriber. Tatlo daw sa kanyang subscriber nagbibigay sa video na to sa kanya. Pero itong video na to, mga kababayan, nakikita ko lang din sa vlog ni Chika Bibig, ni Kabibig, mga kababayan. Magaling din chismosa to si Kabibig, mga kababayan. I-subscribe nyo na lang pag hindi nyo pa na-subscribe si Kabibig. At saka siyempre, mga kababayan, idamay nyo na rin ang Biker Adventure. Idamay nyo na rin ako, mga kababayan, Biker Adventure, kasi kung hindi nyo napanood si Kabibig, dahil sa akin, nalalaman nyo itong balita na to, mga kababayan. Kaya, kasi kay video ni Kabibig, mga kababayan, barang di tayo may reklamo. Subscribe nyo si Kabibig. Damay nyo rin si Biker Adventure, mga kababayan. Pagpatuloy pa ba natin to, mga kababayan? Itong kapalpakan ng ating administrasyon ngayon.
O sige, tuloy natin mga kababayan. May mga ano pa to, may sinasabi pa tong Amerikano. Pabibig? Hala, ito na ba ang nangyayari sa Pilipinas? Kung posibleng mangyari ito, di ba mga kabibig? Proceed. Ako, Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. the recipe for You think of- disaster, grabe. Masakit yung kababayan. Recipe for disaster tayo. Ano na kababayan? Adobo tayo para sa ano? Parang ginagawa tayong adobo mga kababayan sa ano ba yung tawag sa disaster? Sa isang ano bang tawag nito? Disaster. Sa ano bang Tagalog sa disaster? Mabigat yun kababayan na Pilipino, recipe for disaster mga kababayan. Ulol kasi ang ating presidente. Isa pang ulol yan si General Tariela mga kababayan sa Philippine Coast Guard. Na ang sabi niya, pagdating daw sa KOGC, mabilis daw nag-iingay si Duterte. Si Duterte mga kababayan, siya ang administrator ng Jesus Christ property mga kababayan. Siya ang ginawang administrator ni Pastor Kibuloy. Mabilis pa daw nag-ingay si Duterte doon sa nangyari sa Kingdom of Jesus Christ kaysa magbigay daw ng opinion sa West Philippine Sea. Ugok din to si General Tariela mga kababayan. Ayaw ko anong klaseng general ito. Dapat ito ginawa na lang kapgo eh. Itong Did Tariela na yun mga kababayan. Yung sa pahayag niya dapat ginawa na lang siyang kapgo eh. Wala siyang alam eh. Masyado siyang sip-sip. Hindi niya alam ang pwedeng mangyari. Tayo mga ordinaryong Pilipino, alam natin ang kahahantungan natin. Hindi pa to mga kababayan ha. Wala pa tong video na to. Sinasabi ko sa vlog ko. Tayo parang kinakaladkad na ng ating presidente papunta sa gira. Yun din ang sinabi ni Duterte. Anong sabi ng mga kababayan? Mga vlogger protector ni BBM. Di ba? Puro lang daw tayo paninira. Puro lang daw tayo kontra sa ni PBBM. Kasama na rin yung ugok nga General Jed Tariela na yun. Ito ngayon mga kababayan, paano lang ipaliwanag to? Amerikano na mismo ang nagsalita. Hindi lang basta Amerikano. Isa siyang marine mga kababayan. Isa siyang opisyal ng hindi lang siya basta ordinaryong marine, US Marine mga kababayan. 1986 na-assign pa nga siya dito sa Pilipinas. Ano masabi nyo dito mga kababayan? Ipagyayabang nyo pa ba si PBBM dito? Medyo nakakatakot ito mga kababayan. No? Palaban daw siya sa China, hindi daw siya bibigay sa China, pero tayo hindi na makalapit sa Scarborough Shoal. Tama ba yung sinasabi niya? Tama ba yung itong si Tariela, bakit wala siyang nagawa yung winawater cannon yung mga Philippine Coast Guard yan sa laban sa mga Chinese Coast Guard? Kung talagang palaban kayo, umpisahan nyo na. Huwag nyo papasukin ng mga Chinese yan kasi sa atin naman yan eh. Sabi nyo, palaban kayo tapos ngayon, tayo ang hindi makakalapit dyan. Di ba ating mga ngisda nagugutom na dahil dyan? Dahil sa kalausihan ng ating Commander-in-Chief mga kababayan. Yan ang nangyayari. Tapos sisiraan pa niya si Duterte. At tanong natin, ano ba ang ginawa ni Duterte noon? Ngayong ginangata-ngata, ginagawa yung issue ngayon. Nung panahon niya, patungkol doon sa mangingisda natin. Sa mga una-una lang, simpleng problema sa mangingisda natin. May umaangal bang nagugutom na sila, hindi na sila makapangisda. Di ba? Labas-pasok, andoon na yung mga Chinese mga kababayan kasi ilang bansa tayo nag-aagawan dyan, umaangkin dyan sa West Philippine Sea na yan. Pero hindi ganoon ka-agresibo ngayon nga pumapasok na talaga sila mga kababayan. Halos dikitan na nila ang Palawan. Ilang milya na lang ang layo mula sa baybayin ng Palawan mga kababayan. Halos na pati Palawan aagawin na ng mga inchik. May aksyon na ba BBM nyo?
Wala, kasi ano siya eh. Kumbaga para siyang aso mga kababayan, nga pag nandyan yung mga ano, ang tapang niya. Ang tapang niya mga kababayan. Sige lang, be. Upo ka lang dyan. Pero pag siya lang mag-isa, wala. Matapang siya, kahol siya ng kahol kasi akala niya, yung mga Amerikano sa likuran niya, tutulungan siya. Kasi medyo lawsi ang mag-isip mga kababayan. Hindi niya, wala siyang sariling isip eh. Si Duterte nung araw, wise mga kababayan, alam ni Duterte ang kalakas ng mga Amerikano. Kaya dumistansya si Duterte, di ba? Una-una, bakit sabi natin hindi naman tumutulong sa atin ng Amerika? Ginagamit lang tayo. Naalala niyo mga kababayan, nung gustong bumili ni si Duterte ng mga baril sa Amerikano, sa Amerika. Anong ginawa? Di ba? Sikanhan na nga lang nga baril nga ibibigay. May senador pang tumututol. O de iskirda agad si Duterte. Si Duterte isang salita lang mga kababayan. Hindi yung si Duterte ang isang taong yuyuko-yuko lang mga kababayan. Ha? Lipat agad. Dahil si Duterte taong marunong din, tumanggi ang Amerika. Si Duterte doon lumapit sa kalaban ng Amerika. Parang sinampal din niya ang mga Amerikano. O de anong ginawa ng Amerikano mga kababayan? Alam na si Duterte lumapit sa Russia saka sa China. Hindi na nga mo na naman uli. Hindi na kasi ang offer sa Russia may ano pa, may pasama pang ilang AK-47 yun. Tapos ilang libong bala libre pa. Sa Amerika bayad lahat mga kababayan. Isa pa rin yung mga kababayan. Kung ang Amerika ay kaibigan ng Pilipinas, dapat tumutulong sila na hindi tayo ginugulangan. Naalala nyo mga kababayan si panahon ni Pinoy nga bumili ng barko ng Amerika. Yung BRP, ano ba ito? Yung nabili ni Pinoy sa Amerika mga kababayan, hindi brand new. Ilang taon nang pinakinabangan ng Amerika, nabili ng Pilipinas sa mataas pang presyo. Kung ang Amerika ay kaibigan ng Pilipinas, presyong kaibigan dapat mga kababayan. Hindi man natin sinasabing ibigay na lang, pero hindi yung presyong ano pa. Diba? Inuso Duterte ang bumili ng equipments mga kababayan para sa ating sandatahang lakas. Ayaw niya na sikanhan eh. Brand new mga kababayan, nakita niyo man yung barkong binili niya, yung mga jet fighter na binili niya, di ba? Ginagawa pa nung in-order niya mga kababayan, ginawaan siya. Pati yung binili niya mga kababayan sa Israel, di ba? Dalawa yung na-deliver na, yung apat, kasi 6 yun, 4 yung, ayaw ko kung naumpisahan na. Sabi kasi dyan na sa Cavite asimbulin. Pero mga taga-Israel ang gagawa. Diyan yata sa Cavite. Ay bang mga kababayan? Yan mga kababayan, kung matapos yan, accredit yan ni BBM. Sasabihin na naman yan sa mga loyalist ni BBM nga, ang galing ni BBM. O ito yung nabili ni BBM, di ba? Pero kay Duterte pa yan mga kababayan. Katulad ng infrastructure project. Wala namang bago mga kababayan eh. Kasi busy si BBM sa political agenda eh. Yung mga infrastructure na lang, okay, maganda lang sana kung ipagpatuloy niya yung naumpisahan ni Duterte. Ganun lang yun mga kababayan. Kaya yung mga bilib na bilib kay Marcos mga kababayan, suluhin nyo, sa inyo na yan. Lamunin nyo yung Marcos nyo. Ni Katiting, wala na kaming bilib dyan. Tatanungin ko ulit kayo mga kababayan, ano bang nagawa ng ating presidente para sa pinakamahirap na Pilipino? Ano yung pinupost niya sa Facebook mga kababayan nga libre pabahay para sa mga Pilipino na ni piso wala daw babayaran. Kinopya lang niya yung mga kababayan sa ginawa ni doon sa Tacloban. Pero yung taga Tacloban mga kababayan na sinasabing kahit piso walang binayaran, hindi si Duterte nagsabi, mga taga Tacloban mismo. Yung nakatira sa bahay, yung 15 families yung nabigyan ng bahay doon sa mga biktima sa Yolanda yun. Sila mismo ang nagsabi nga nakuha na pati titulo kahit piso wala silang binayaran. Ito ngayon mga kababayan, ano na yun, sinasabi din yun ni BBM mga kababayan, pero wala pang nakapagpatunay kung sino ang nakakuha ng bahay na yun nga ni piso walang kasi sa Facebook walang nababasa yun eh. Sinabi ni BBM eh. Diba? Sabi ko nga sana all, sana totoo. Ayun na ang comment ko eh.
At maraming salamat sa inyo mga kababayan sa pagbigay nyo ng oras dito sa aking boring na live. At ulitin ko mga kababayan, itong pahayag ng Amerikano, ito isang sampal ng ating administrasyon, lalong-lalo na dyan sa mga bayarang vlogger ni Marcos Jr. mga kababayan. At saka yung simpleng mensahe ni Sara, Vice Presidente Sara Duterte mga kababayan, napakasimpleng salita lang. Pero yun mga kababayan ay tagos sa laman talaga ang tama noon. No? Napakasimple lang. Diba? Pero kung professional ka, maunawaan mo mga kababayan, nakakahiya yun para sa administrasyon. Diba? Napakasimple. Ganun lang mga Duterte mga kababayan. Pag pumitik, minsan lang pumitik, pero talagang tagos sa laman ang tama mga kababayan. At maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan. At baka ulitin ko ulit mga kababayan, baka pwede namang makalambing sa inyo na isang subscribe dyan. At isama na rin pagpindot mga kababayan ang notification bell para updated kayo sa mga iba pang boring kong video mga kababayan na maipalabas, na may upload. At ulitin ko mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. At ingat po kayo mga kababayan, magandang gabi.